ng iyong pong aral, ng iyong turo, ng iyong payo, Panginoon, sa magitan ng iyong pong mga salita. Sa gabi nito, inanyayahan din po namin ang mga libo-libong anghel, Panginoon, na kasama namin na magpupuri sa iyo sa magitan ng pakikinig, Panginoon, na iyong pong banal na salita. Hayaan mo na ikaw ang makita, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa aming unahan, Panginoon, at patuloy na mangusap ka sa iyong salita, Panginoon, upang kami ay patuloy na lumago dahil ang aming pagkilala at pagkaroon ng deep na relationship sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami sa gabi nito, Panginoon Jesus, hanggang sa aming pong pagkatapos. Salamat po. Purihin ka itong aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Ano nga ba ang tunay na pagsamba? Kung tayo ay mababaw pa rin sa pagiging isang Kristiyano o tagasunod ni Kristo, marahil ang isasagot natin ay ang pag-aawitan. Palakpakan, no? Pag-aawitan o pag-aawitan ng mga papuring awitin. Ngunit, ang katotohanan ay ang pagsamba ay higit pa sa pag-aawitan. Sa katunayan, ang bawat bahagi na ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon o sa simbahan ay isang gawa ng pagsamba. Sumasamba tayo kapag nagbabasa tayo ng banal na salita ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nagdarasal. Kapag tayo ay naghahandog. Kapag tayo ay naglalaan ng oras para sa ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay nakikinig ng kanyang banal na salita at pakikibahagi sa banal na hapunan. Ito po ay masasabi natin pagsamba. Sa katunayan, ang buong serbisyo na ating ginagawa para sa ating Panginoon ay matatawag na pagsamba. At ang pagsamba ay higit pa sa worship celebration o worship service na ginagawa natin tuwing Sunday. Pagdating sa usaping pagsamba, alam niyo po ba na ang puso ang pinakaisang dapat natin isaalang-alang? No? Puso ang dapat natin, isa sa mga dapat natin isaalang-alang. Kaya nga minsan, hindi naman minsan, pero madalas, na after ng practice ng praise and worship team, pag Saturday, nagre-remind na agad ako niyan. No? Pag yung final practice, na lagi sa nire-remind ko, i-prepare ng bawat isa na ng praise and worship. Since tayo, yung heart, no, ng worship na sinasabi, nagre-remind na ako na kailangan ihanda natin ang ating mga puso, spirito, kaluluwa, katawan. No, yan yung mga higit dapat nating ihanda para sa kinabukasan, para sa ating pagsamba. Ngayong gabi, gagamitin ko ang salitang heart upang makatulong sa atin, upang maalala kung ano nga ba ang tunay na pagsamba. H. Ang H ay kumakatawan sa humility o kababaang loob. Ang teksto na binigay ko po kanina, kung alam nyo yung kwento, inibitahan ni Simon na Pariseo si Jesus at ang iba pang mga pinuno ng relihiyon sa kanyang tahanan para sa isang magarbong piging. Ibig sabihin parang party-party. Ang lahat ay nangyari tulad ng inaasahan hanggang sa isang hindi inanyayang bisita ang nag-crash sa party. Ibig sabihin may unexpected na bisita. Isang babae, gate crusher. Oo, ano? Isang babae na kilalang makasalanan. Ano ang kanyang ginawa? Basahin po natin sa Lucas chapter 7 verse 37 to 38. Itong ginawa ng babae. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya nagdala siya ng pabangong nasa sindang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing kanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinabkan at pinahiran ng pabango. Ang babaeng ito ay
ay kinikilala ng isang makasalanan, pero nagpakita ng kung ano ang tunay na pagsamba. Nagpakita ng isang humility person. Isang kababaang loob. At kahit alam niyang siya ay pupunahin o hahamakin ng mga religious leader na nandoon, ay wala siyang pag-aalinlangan sa kanyang ginawa. Ang naging mahalaga lamang sa kanya ay ang makita ang ating Panginoong Hesus. Samantala, hinatulan ni Simon na Pariseo ang kilos ng babaeng ito. Sabi sa verse 39, nang makita ito ng Pariseo, nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Natingin niyo ba, hindi alam ng ating Panginoon na ang babae humihipo sa kanya, isang makasalanan? Di ba? Ang ating Diyos ay isang omniscient. Diyos na nakakaalam ng lahat. Amen? Kaya, ano ang naging tugon ni Jesus? Basahin natin sa verse 44. Ang sabi, ilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babae ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit pinasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinangkan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Ganon ang pagpapakita ang pagpapahalaga ng isang babaeng makasalanan sa ating Panginoon. Kung titignan natin, yung pagtrato ni Simon kay Jesus bilang isang run-of-the-mill na panauhin. Pero itinuro ni Jesus sa kanya kung paano dapat tratuhin ang isang panauhing pinarangalan. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay pinarangalan at karapat dapat parangalan. May malinaw na aral para dito, para sa atin. Ang pagmamataas ang pangunahing hadlang sa ating pagsamba. Aminin man natin o hindi. Ang pagmamataas ay magdudulot sa atin ng pag-iisip ng pansarili lamang. Magaling ba ako? Naaayon ba ang lahat sa pamantayan ko? Kung umaasa tayong magkaroon ng tunay na puso ng pagsamba, kailangan natin pumasok sa presensya ng ating Panginoong Diyos nang may mapagkumbaba puso. Hindi aayon ang pangyayari sa iyo sa kagustuhan mo, kundi sa ating Panginoon. Ang I ay kumakatawan naman sa emotion. Emotion. Inilalarawan ng pagsamba ng babae sa ganitong paraan, no? Sa verse 38, basahin ko muli. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Inilarawan ng pagsamba ng babae ang ganitong paraan. Ano ang naging reaksyon ni Simon ng Pariseo? Hindi siya nagpakita ng awa dahil umiiyak ang babae at hindi rin ito humanga sa kanyang ginawa. Bakit? Bagkos inalala niya kung anong sasabihin ng mga relihiyong leader ng mga panahon nandoon. Na sa kanyang kaisipan ay sinisira ng babae makasalanan ang dignidad ng kanyang piging na hinanda para sa ating Panginoon. So sa kaisipan ni Simon na Pariseo, nagkakaroon ng center of attraction yung makasalanang babae. Inaagaw niya yung center of attraction na tinatawag. Imbes na ang piging na inanda niya ang dapat na parangalan. Hindi. Dahil dumating nga yung makasalanang babae. Para sa sino man sa atin na malamang ay nababahala din sa paraan ng pagsama
pagsamba ng iba. Kailangan natin malaman na iba-iba ang paraan po natin ng pagsamba. Iba-iba ang paraan natin ng pagsamba. Kung paano tayo sumamba sa ating Panginoong Diyos. During worship time, ang isang tao ay maaaring pumalakpak at sumayaw, magtaas ng kamay at kumaway. Dahil nagre-reflect ito sa kanila kung ano ang kanilang inaawit. Sabi nga, siguro naman walang nonchalant dito. No? Kung ang puso mo ay nagagala sa pag-awit, natural, papalakpak ka. Di ba? Bawal magpakita ng emosyon? Hindi po. Hindi kailanman pinagbawalan ng ating Panginoon ang bawat sa atin na tuwing tayo ay umaawit sa Kanya ay hindi tayo dapat maglabas ng emosyon. Hinihikayat pa nga niya tayo. Hindi katulad ng ibang simbahan na bawal pumalakpak, umaayon sa takbo ng worship celebration. Hinihikayat tayo ng ating Panginoon na kailangan natin ilabas ang ating emosyon sa pag-aawitan, sa pagsamba sa Kanya. Tandaan natin na tayo ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi po sa bato. Tayo ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Malaya tayong sumamba sa Diyos na lumalang sa atin. Ang pagsamba ay kadalasang nagdudulot ng emosyon. Huwag tayong mahiyang umiyak kung nangungusap ang awitin sa ating buhay. Hayaan natin makaramdam tayo ng guilt o feeling na parang nasasaktan ang puso natin tuwing naririnig ng mensahe ng ating Panginoon. Yung word pa nga na, aray, parang sa akin yan ah. Diba? Huwag natin kalabanin ang banal na espiritu na hindi yan para sa akin. Para sa iba yan. Hayaan natin na mangusap ang salita ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ibuhos natin ang anumang emosyon na meron tayo sa ating pagsamba. Kaya huwag matakot na ipakita ito dahil ibig sabihin ay kumikilos ang banal na espiritu sa ating buhay. Amen? Hayaan lang natin masaktan ang ating puso. Ibig sabihin, hindi tayo bato. Ibig sabihin, kumikilos pa rin ang ating Panginoon. Magulat ka kung wala nang bisa ang salita ng ating Panginoon sa iyo. Kahit walang taong perpektong kaya o walang nang oo. Ang emosyon ay isa pong pagpapakita na tayo ay nilalang ng ating Panginoon. Ginawa yan ng ating Panginoon. Ibinigay yan ng ating Panginoon sa atin upang gamitin. Gamitin sa pagsamba sa Kanya. Ang A ay nangangahulugang adoration. Sa verse 44 to 45, tinukoy ni Jesus ang paghambing ng paraan ng pagsamba ng babae sa paraan ng pagsamba ni Simon. Sa verse 44, no? Sa binasa ko kanina, nakikita mo ba ang babae ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako inagkan, ngunit siya mula nang pumasok, hindi tumigil ang paghalik sa aking mga paa. Ipinakita ng babae na ito ang kanyang pagsamba sa maraming paraan. Una sa lahat, nababalitaan niyang kumakain si Jesus sa tahanan ng Pariseo. Agad siyang lumabas ng kanilang tahanan upang hanapin si Jesus. Kahit mapanganib para sa kanya o kayang pahiya sa harap ng maraming tao o magalit pa ang mga Pariseo dahil alam niya na siya ay pumasok o nag-great crush siya sa bahay ng isang Pariseo. Dahil sa mga panahon
pinandidirihan ka, no? Pero siya, hindi siya nagdalawang isip nung mabalitaan niya, si Jesus ay nakikain. No, kumain sa bahay ng isang Pariseo. Nang makita niya si Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ibinuhos ang kanyang pagsamba. Wala siyang pakialam sa paligid niya dahil nakatuon lamang ang kanyang isip, ang kanyang pansin kay Jesus. Hindi nga niya nagdalawang isip na baka na pinag-uusapan siya. Bagkos nakafocus ang kanyang kaisipan sa ating Panginoong Jesus. Samantala, ang Pariseo sa kabilang banda ay umaasa na lalapit si Jesus sa kanya. Bibigyan siya ng parangal dahil inimbitahan siya na sumalo sa kanilang piging. Malinaw na ang Pariseo ay naniniwala na sa magitan ng kanyang paraan ay masasabing siya nga ay sumasamba kay Jesus. Nakikita ni Simon na Pariseo ang kanyang sarili bilang napaka-sophisticado, mas mataas, may pinag-aralan, may sinasabi sa lipunan, mas higit kumpara sa hamak na babae ito at sa kanyang simple mind na pagpapakita ng pagsamba. Iniisip niyang mas bibigyan siya ng pansin ni Jesus kaysa sa babaeng makasalanan. Ngunit si Jesus mismo ang nagsalita para sa babaeng ito. Sa katunayan, gumamit pa nga siya ng simpleng pananalita para malamang ito na kahit na isang sophisticadong Pariseo ay madali niyang maintindihan. Katulad ng binasa ko kanina sa verse 44 to 46. Pagkatapos ay binigay niya ang zinger. Naunawaan ng babae ang hindi makita at maunawaan ng Pariseo na ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng isang salawabin ng taos-pusong pagsisisi. Yun ang hindi makita ni Simon na Pariseo. Ang R ay kumakatawan sa repentance. Repentance. Hindi sinusubukan ng babae na itanggi na siya isang makasalanan. Sa katunayan pa nga, malamang na ang kanyang mga luha ay nauugnay sa kanyang nakaraang buhay. Mga luha ng pagsisisi. Hindi tayo maaaring mag-alay ng tunay na pagsamba hanggat hindi natin kinikilala ang ating sariling mga kasalanan. O itinayag pa rin tayo. Ang pagtanggi sa iyong kasalanan ay isang pagpapakita ng pagmamataas sa ating Panginoong Diyos. Sa aklat ng Juan chapter 4 verse 23, ipinaliwanag ni Jesus kung anong uri ng pagsamba ang kanyang hinahanap. Ang hinahanap ng Ama, sinabi niya, darating ang panahon at dumating na ngayon. At dumating na ngayon na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Upang sambahin ang ating Panginoong Diyos, kailangan natin aminin ang katotohanan tungkol sa kung sino ang ating Panginoong Diyos at kung sino tayo sa Kanyang harapan. Ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng tapat na pagsisisi. Kung binabalik-balikan pa rin natin yung dati nating ginagawa at hindi pa na tayo natututo sa mga hindi kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos, tayo ay nagsisinungaling sa ating mga sarili. Higit sa lahat sa ating Diyos. At ang ating puso ay malayo pa rin para sa Kanya. Nasaan ang repentance? Nasaan ang ating tapat na pagsisisi? Ang T ay kumakatawan sa Thanksgiving. Ang babae ay pinatawag ng ating
ating Panginoong Yesus. At dahil sa puso mong pagpasalamat, marami siyang ibinigay. Ang halaga ng alabastro jar of perfume ay masasabi natin napakahalaga sa babae dahil ginagamit ito upang ipangalakal sa panahon nila. So ito yung minsan ginagamit upang magkaroon ng pera, yung parang paano ba tawag dyan? Bargain? Barter. Ano? Barter. Barter. No? Pamalit. No? Yung ganon. Pero masasabi natin ito ay isang napakahalaga para sa isang babae. Dahil ginamit ito upang talagang inilaan niya ito para kay Jesus. Hindi siya may dalawang isip na gagamitin ito kay Jesus. Walang kapitin na panghihinayang. Si Jesus na anak ng Diyos, nagpagaling ng anumang karamdaman at nagpapatawad ng anumang mga kasalanan. Yan ang nasa isip ng babae ng kasalanan. Kaya hindi siya nang hinayang na gamitin ito sa ating Panginoong Jesus. Ikaw, ano na ba ang iyong naibigay sa ating Panginoon bilang pasasalamat sa Kanya? Naibigay mo na ba sa Kanya ang iyong higit na pinapahalagahan? Nakapagbigay ka na ba ng patotoo sa iba kung paano kumilos ang ating Panginoong Yesus sa buhay mo? Umatan ka ba sa Kanyang gawain bilang pasasalamat sa Kanyang kabutihan? Nagbibigay ba tayo ng ating ikapo at love offering para tulungan ang Kanyang gawain? Kapag naiisip ko po ang babae na nagbuhos ng pagsamba sa pangalan ni Jesus, naiisip ko si Jesus na nakangiti sa Kanya. Naisip na rin ba natin na natutulog ba ng ngiti sa mukha ng ating Panginoong Diyos ang ating pagsamba? Nalulugod ba siya sa paraan ng ating pagsamba? Isipin natin na sa ating pagsamba, kung ito ay may kababaang loob, katanggap-tanggap pa sa harapan ng ating Panginoon. Nawa ay maging isang halimbawa ang makasalanang babae na nagpakita ng isang tunay na pagsamba. Nagpakita ng mapagkumbabang puso, puno ng emosyon, pagpapakita ng sarili sa pagsamba, tapat ang pagsisisi dahil sa kanyang pananampalataya, at nagpakita ng isang halimbawa ng paraan ng pasasalamat dahil sa resulta ng pagkapatawad sa kanya ni Jesus. Ang tunay na pagsamba ay nasa ating mga puso. Ang tunay na pagsamba ay nasa ating mga puso. Kaya huwag nating hayaan na hindi natin maipakita sa iba ang tunay na pagsamba. Dahil ang ating Diyos ay karapat-dapat sa pagsamba. Amen? Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri sa iyong takingang pangalan. Salamat sa salita mo na amin po natutunan sa gabi ito. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mong pinaparalahanan ng bawat isa sa amin. Na patuloy kami magpakumbaba sa iyong harapan. Na wala kami kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Nagpapaalala sa amin na dapat kami magpakita ng emosyon sa aming pagsamba. Ibuhos namin ang buong lakas ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyong presensya, makakatagpo kami, Panginoon, ng lakas. Nagpapaalala sa amin
na dapat kaming magsisi, Panginoon, sa aming pong mga pagkakasala. Aminin na kami ay makasalanan, Panginoon. Tulungan mo kami na patuloy na magpakumbaba sa iyong harapan. Ganon din ang paghingi ng tawad sa iyo, Panginoon, pagpapakita na nagpapakumbaba kami, Panginoon Jesus. At tulungan na patuloy na lumago sa itong gawain, lumago, Panginoon, sa itong salita, lumago bilang mga lingkod mo, Panginoon. Nagpapaalala sa amin sa salita mo sa gabi nito na karapat-dapat ka namin pasalamatan. Dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Dahil sa resulta ng pagpapatawad mo sa amin. Salamat sa regalo mo, Panginoon, ng kapatawaran. Dahil sa iyo, patuloy kami maglilingkod, Panginoon. Dahil karapat-dapat ka. Sa maaming pagsamba, Panginoong Jesus, batid mo ang aming puso. Batid mo ang aming espiritu. Batid mo ang aming kaluluwa. Maging ang aming pisikal na pangangatawan, Panginoon. Pagkaisahin mo ito, Panginoong Jesus. At patuloy nawa na ikaw lamang aming pupurihin. Ikaw lamang aming sasambahin, Panginoon, sa espiritu at sa katotohanan. Dahil karapat-dapat ka, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dahil sa papuri sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Ang kalwalhatian ay sa iyo namin ibinibigay. Ito ang aming dalangin na may kasamang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.